Philippians chapter 2, verses 5 to 11. No, yung passage na to, yung message na nire-reveal ng Panginoon sa atin, this is the pattern of humility. No, yung kung gaano naging humble yung Panginoon during His life sa mundo. No, and then yung obedience and even the exaltation. No, sa passage na yun, pag inulit-ulit natin, pinapakita ng Panginoon yung humility. And then, pag tinignan naman po natin, no, sa ating mga Kristiyano, anong tinuturo sa atin ng passage na to? True greatness comes through humility and service. Kaya yung ginagawa natin, yung pinapakita natin, lahat yung ginagawa natin sa Panginoon. No pride or power. Only humility. Pag sinabing humility, ano ba Tagalog yung humility? Search nyo nga sa Tagalog, ano yung humility? Yung hindi pagiging mayabang. Ano yung pinaka-term niya, Charlie? Mapagkumbaba. No? Tinuturo sa atin ng Panginoon na tayo mismo ay magpakumbaba. No pride, no power. God honors humility. Following Christ means taking up the same mindset. Sabi doon sa salita niya, ano ba yung mindset ng Panginoon? Yung maging mapagkumbaba. At ano bang sitwasyon natin? Meron man o wala? Magkaroon tayo ng heart of humility. No? Living for others, trusting that God will lift up us in His time. May time schedule yung Panginoon para sa atin. Opo? So this time, I want to share our message titled Life for Jesus Christ. So kahapon po, nagpatanggap tayo ng ating mga kabataan. I believe kayo po ay may assurance of salvation na. And now, I want to share, paano ba tayo mabubuhay kasama si Kristo? No? Again, yung buhay natin, laging may purpose yan. Naakala mo, ganyan ka, no. The moment you believe in Christ, may purpose na yung buhay mo. And ito po yung pag-aaralan natin. No? God's plan to save us isn't just an idea or a story. Hindi lang siya basta story, yung buhay mo. No? Yung plano ng Diyos na maligtas ka. It is the biggest act of love that ever shown. Yung love ng Panginoon. Kaya pag binasa niya yung Bible, kikilabutan ka eh. Kasi para siyang, alam niyo ba yung mga kabataan, nababasa ba kayo ng packet book ngayon? O yung mga, mga e-book, no? So, it's a biggest love. Nakikita natin yung love ng Panginoon sa atin. Kaya inspire natin na instead na magbasa tayo ng mga ibang bagay na uubos yung oras natin, try natin basahin yung letter, yung love ng Panginoon sa atin. Before the world began, God already had a plan to send His Son. Sino po yung Son na yon? Si Jesus Christ. Not to save us from our sin and bring us back to Him. Yun yung plano ng Panginoon. Na Jesus Christ, kaya nagkatawang tao siya. To save us from our sin. Imagine, no? Makikita natin, no? Sabi sa Philippians chapter 2, verses 5-11, that we should have the same mindset as Jesus Christ. So, ano ba yung mindset ng Panginoon? No? It means we should think, we should live, and we should love like Him. Madali kaya itong gawin? But this time, I want to share 3 things na pag-aaralan natin sa umagang ito. First, how precious our salvation is. Second point, what happened when we walk with Jesus. And then third, how we can stay close to Jesus every day. So I hope makapag-note po kayo, no? So this is our path, this is our guidepost as we live as Christian life. Number 1 po, point number 1, how precious is our salvation. Magsabi nga ng malakas na amen kung ligtas ka na. Amen.
Importante po yung assurance of salvation. Kaya tinanong ko yung kabataan, pag namatay ka, saan ka pupunta? Not sure po kasi I'm not perfect. Totoo naman yun. Pero kapag lagi natin iniisip na we are perfect, wala talaga tayo. Wala lang tayong pupuntahan. Kahit sa atin, wala. Kaya nga sabi ng Panginoon, by the grace of God, naligtas tayo. And that's the perfect gift na receive natin. Hindi mo maikukumpara yan sa lahat. Now, Jesus became human. John chapter 1, verses 1 to 14. Jesus is God, but He left heaven and became man. Tignan po natin kung paano, no, nung sakripisyo ng Panginoon sa atin. He lived like us, felt pain like us, and even died for us. He didn't come for a fame or money. He came to save us. Okay, let's get, tignan po natin, no, yung scripture na to, John 1, 1 to 14. Imagine, the King of Kings became like human, like us. Bumaba siya, no, para maging tao. So that we could be with Him forever. That shows how valuable your life is to God. Ganon ka na kamahal. Imagine, iisipin mo, sino ba naman ako? Minsan, ganon tayo mag-isip, no? Sino ba naman ako? Isa lang akong lasinggero, isa lang akong tamad na tao, isa lang akong ganito. Sometimes we think ourselves like that. Pero gaano ka tinitignan ng Panginoon? Kaya nga, remember, you are not alone. You are not purposeless. May purpose yung buhay mo. Kaya nga ako din sabi ko, oh nga Lord, no, kailangan lang natin maliwanagan sa salita ng Diyos. Or else, yung routine ng buhay natin, paulit-ulit lang. Next po, God choose us. Ephesians chapter 1, verses 3 to 11. Before you were born, God already had a plan for your life. Kaya nga sabi niya, tinawag kita. Hindi lang kanya, tinawag ka dito, alika dito. Tinawag ka niya sa pangalan mo. Kaya yung pangalan mo, napaka-importante yan sa Panginoon. Bago ka pa lang isilang, pinili ka na ng Diyos. Yung buhok, bilang ng buhok mo, yung nalalaglag yan everyday, yung balahibo natin, alam ng Diyos. Kasi ganun niya tayo pinrate. Kaya nga, no, we need to give value to ourselves kasi we are a temple of God, anak tayo ng Diyos. You are not an accident. Kaya nga minsan, bakit ba ako pinanganak sa mundo kung iiwan lang din nila ako, kung ganito din magiging buhay ko? Yan yung kadalasang ideology meron tayo. Pero, sabi ng Panginoon, you are chosen. You are loved. And you made for a purpose. Remember that. You don't need the approval of the world. Kasi minsan, kailangan in tayo eh. Eh ano kung behind ka? Eh ano kung wala kang latest na gadget? No, minsan, kailangan payagan pa tayo nung kailangan pa ng approval ng mundo. No need. Huwag tayong sumabay sa mundo. Remember, the king of this world is Satan. Okay lang kung sila nag-e-enjoy ngayon. But remember, ang true happiness natin, makasama natin ang Diyos sa langit. You don't need the world's approval when you already have God's love. You belong to Him. Remember that. We belong to God. Kaya nga napaka-importante yung mga ginagawa niya, yung pagpunta dito, that's a small devotion sa Panginoon. Kaya minsan nagre-reklamo pa tayo. Sana mabilis lang yung message kasi may pupuntahan pa ako. Pero pag paulit-ulit mo siyang ginagawa, sabi nga sila ng testimony, kapag paulit-ulit mo siyang ginagawa hanggang sa makasanayan mo na, may enjoy mo na. Kaya kapag tinatamad ka, sabi nga ni Sir Dom, ni Pastor Dom, kapag tinatamad ka pumunta sa church, mas lalong pilitin yung sarili mo pumunta sa church. Kasi kapag tinatamad ka, in-entertain mo yung katamaran mo, di ka na makakapunta ng church kahit kailan.
Pag tinatamad kang manalangin, that's the best time to pray. Pag tinatamad ka, na hindi mo maintindihan yung message, may ganun eh. Nakatanim ka naman, pero hindi mo maintindihan. Kasi nga, iba yung isip natin. Mag-pray ka, Lord, fill me with the Holy Spirit. Gusto ko maintindihan, gusto ko makapasok din dun. Again, you belong to God. We belong to Jesus Christ. No, may purpose yung buhay natin. Point number 2. Ano po yung type ng point number 2 natin? When you walk with Jesus, you win your life. You already won. Panalo ka na. Kaso kasi ang panalong iniisip natin, physical. Yung meron ka na lahat, hindi ka na napapagod. But remember, when you walk with Jesus every day, napagtagumpayan mo na yung mangyayari sa buong araw. Walking with Jesus doesn't mean life will always be easy. Ito nga yung pinakamahirap eh, walking with Jesus. Physically, mahirap. But eternally, wala na tayong poproblemahin. Pinrepair na ng Panginoon lahat. Kaya po, sinasabi, Christian life is not easy. Kasi may mga kailangan tayong gawin. May action tayong dapat gawin. But it means your life will always have meaning. When you walk with Jesus, your life will always have meaning. May hope, may victory. Hindi lang tayo masyadong ginagamit itong mga salita na to. But when we walk with Jesus, okay, Lord, may problema ako ngayon. But alam ko, may pag-asa. Alam ko, after nito, there's a rainbow. After the storm, there's a rainbow. Na nagpapakita ng promise ng Panginoon na may pag-asa pa. Okay? Now, kilalanin po natin, no? When we walk with Jesus, dapat kilala natin kung sino yung kasama natin. So, let's know who is Jesus. Sa Mark chapter 14, 61 to 62, He is the Lord of all. Imagine, no? For example, ikaw, normal na tao ka lang. Tapos si President, kasama mo siya. Okay, yung presidente na lang ng school. Ngayon, no? Pinatawag ka ng presidente ng school. Ay, wow naman. Sino ba naman ako? So imagine that when you walk with Jesus, the Lord of all, kasama mo siya. Gaano ka ka-proud na kasama mo yung pinaka-best na tao sa buhay mo? Yung girlfriend mo, yung magulang mo, na kung sino pa man yan na tinitingala mo. Proud ka, di ba? How much more when we walk with Jesus, the Lord of all. John 6:38, He came from heaven to do God's will. Matthew chapter 9 verse 6, He forgives sins. John chapter 6:47, He gives eternal life. Mark chapter 9 verse 31, He rose from the dead. John chapter 14 verse 3, He's preparing a place for us in heaven. So remember, if you have problem, yung Panginoon nga, pinatawad niya ako. Yung Panginoon nga, siya nagbibigay ng eternal life. So remember, kung gaano tayo kamahal ng Diyos. And then, definitely, babalik tayo sa senses natin. Okay, I need to move on, I need to go forward. Okay, Jesus isn't just a teacher. Hindi lang siya basta taga-turo sa atin. He is the Savior, the Son of God. And, of course, He is our best friend. Iwan ka man, kung sino man, no? Remember that Jesus is our best friend. Makikinig siya. Kahit di ka pa lang sasabi, iniisip mo lang, sa puso mo lang nararamdaman mo, alam ng Panginoon. He's just waiting for you to ask. No? Na humingi ka ng kagalingan. Humingi ka, sabihin mo kahit ano sa Panginoon. Okay? So remember, when you walk with Jesus, sino ba siya sa atin? Siya lang naman yung King of Kings, Lord of Lords. So nawa tayo, we always walk with Jesus kahit hindi easy yung life natin. Kaya napaka-importante na nakapag-church tayo, nakakausap
tayo ng mga taong malapit sa Diyos kasi nare-remind tayo. Remember, tayo yung target ni Satanas. Kaya hindi easy. Kaya when we are sad and we have problem, that's the channel ng Satanas para manghina tayo. Okay? What did people say about him? Siyempre, may mga tao sa Bible na napatunayan kung sino talaga yung Diyos. Even Pilate, di ba, siya yung nag-decide kung ipapako ba si Jesus. Sabi ni Pilate, no, sa isip niya, I find no fault in him. Kahit siya, alam niya walang kasalanan yung Diyos. Sino pa? Si Judas. He betrayed innocent God. Alam naman niya, pero binitray pa rin niya. So, minsan tayo ganun din no? Like people na binanggit sa Biblia. Alam naman natin that He is the Lord. Pero sometimes, diyan ka muna, Lord. No? Kahit alam natin na siya yung solusyon sa lahat ng problema, pero we make our own solution. Gagawin ko pa rin to. No, even the soldiers, sabi ng soldiers, truly this was the Son of God. And John the Baptist said, behold the Lamb of God. Peter, he never sinned. No? Sabi ni Peter. Sabi ni Paul, he became sin for us. And then, the disciple says also, even the wind and the sea obey Him. No, kaya sabi ng Panginoon, nung panahon nung binuka niya, no? Binuka niya yung dagat, karagatan. Imagine that, to save the people of Israel. Ganun din sa atin. Na mapapanganga na lang tayo. Wow. Nalagpasan ko yun. I remember we have enemies. Marami tayong kalaban. Even ourselves, kalaban natin yan. But remember, when we walk with Jesus, siya na yung responsibility sa atin. No? Everyone, even his enemies, saw something special in Jesus. Kahit si Satanas, alam niya. He was different because he lived with love, truth, and power. Paano naman pinakita ng Panginoon yung pagmamahal niya? No? Pangatlo po, how Jesus showed His love. So, mababasa natin. Kapag nag-search kayo, actually ngayon, madali na nga lang magbasa ng Bible Nung nag-aaral kami sa seminary, wala naman kami magagandang gadget noon to search kung paano. Talaga nagbabasa kami ng Bible. Mini-memorize namin. Pakahirap. Pero ngayon, mag-search ka lang, verses about God's love. Lalabas na dyan lahat. Verses about how to overcome problem. Lalabas na dyan. Verses na ganito, pampalakas ng loob. Lalabas na dyan. Story na makakapag-gain ako ng strength. Okay, Bible-related sa Bible. Lalabas dyan when you search na, napaka-easy na lang. Ginawa ng easy lahat ng Panginoon para mas mapalapit tayo. Mababasa natin yung love ng Panginoon. He raised the widow's son. He forgave simple woman. He blessed children. He showed mercy even to His enemies. Lahat yan. Marami siyang pinagaling. Maraming miracle yung Panginoon para mapakita kung paano niya minahal yung tao. No, pero tayo, ganito tayo Ito rin, one of my prayer, no? Huwag ko nang balik-balikan. Kasi dahil tao tayo, bumabalik pa rin tayo sa mga nakasakit sa atin, sa mga pagkakasala ng tao sa atin. Pero sabi ng Panginoon, magkaroon tayong mindset na katulad niya. So that's one of my prayer also. Na maging totoo ako sa harapan ng Diyos. And then, naniniwala ko, mas gagamitin niya pa ako. When you walk with Jesus, you learn to love people the way He lived. Ano po yun? Ano yung kasama ng with kindness, with forgiveness, with compassion? Ganun yung Panginoon. Kaya ba natin yun? Kaya natin yun paunti-unti. Kaya kailangan natin maka-enter into deep prayer. Alam niyo po, no? His death and victory. Remember, Jesus died for us. He rose again to give us hope. Kaya kung piling mo wala ka ng pag-asa, piling mo hirap na hirap ka sa pag-aaral, sa trabaho, o wala kang trabaho, ang hirap-hirap, remember, no? There's hope.
Kaya nga importante na makatuon muna tayo sa salita ng Diyos para makapag-decide tayo ng tama, plano tayo ng naaayon sa Panginoon. The rules forever and will come back again. Now, because Jesus lives, no, you can have a new life too. No, when we walk with Jesus, magkakaroon tayo ng panibagong buhay kasi mababago yung mindset natin. Ganito pala. Okay, pagkagising ko, pati yung routine natin. Pagkagising ko, ganito pala ang gagawin ko. Alam niyo ba, nasa Bible school kami, gigising kami ng 4:30. Pag di kami naka-attend ng devotion, morning devotion, maghuhugas kami ng plato. Kahit antok na antok kami, gigising kami. Hanggang, imagine, 4 years, daming ginagawa yun, no? Kasi nga, kailangan natin pilitin yung sarili natin na magkaroon ng mindset katulad ng Diyos. Pero, it's not easy. Sobrang hirap. Point number 3, how to stay close to Jesus. Ito yung kailangan natin gawin. Paano po ba tayo magiging close sa Panginoon? Be with Him every day. No? Philippians chapter 2, verse 5. Let this mind be in you, which was also in Christ Jesus. So, eto po yan. Ano mga kailangan natin to be with Him every day? Spend time talking to Jesus in prayer. Katrabaho ka, nagko-computer ka. Lord, lahat na gagawin ko para sa ito. Lord, medyo hindi maganda yung pakaramdam ko. Every day, no, makapasok tayo sa panalangin. And that is the best way to be close to Jesus. Okay, example, nililigawan ka, no? Lagi mo siyang i-chat. Siyempre, good morning. Walang panitian. Good morning, good evening, good afternoon. Basta may i-chat mo siya. Kamusta ka? Kumain ka na ba? No? Kapag interesado tayo sa isang tao, gagawin natin yung best natin. But this time, no, lahat tayo, magkaroon tayo ng time to be close with Jesus. And everything will be added unto us. Lahat ng hihingi mo, lahat ng plano mo, kapag time na ibibigay na ng Diyos sa atin. Read the Bible and learn His ways. Okay? Challenge po sa atin, magbasa tayo ng Bible. Okay naman ka, kasi ako, pag nagbabasa ako, inaantok ako, matutoo lang. Hindi ako palabasa. Pero dahil nakakapag-meditate na tayo, I don't have any choice but to read the scriptures, the Bible. Paunti-unti, hindi man araw-araw, but paunti-unti. No? This is also a way for us to be close to Jesus. And then, paano tayo magiging close kay Jesus every day? Surround yourself with friends who love God. Kaya napaka-importante ng pagpili ng kaibigan. Kaya nga sabihin mo sa akin kung sino ang kaibigan mo at malalaman ko kung sino ka. No? So, importante yan. Okay lang. Minsan aayawan ka ng tao kasi parang ang weird mo eh. Ang weird naman yan. Parang ang sinasabi. That's okay. Because our goal is to be close to Jesus. We are preparing for the future. Kung gusto mo talagang maging masaya, maging success, kailangan maging close tayo sa Panginoon. Challenge natin. Who are you becoming more like? Jesus or the world? Kasi nga naman, ang saya-saya pumunta sa bar, no, happy-happy, inom-inom. Pagka nga naman, nagbabasa ka ng Bible, nakakabol, totoo yun, mahirap yun. Pero sabi ng Panginoon, ma-challenge tayo. Sino ba yung susundin natin? Si Jesus o yung mundong ito? But again po, lahat ng meron sa mundong ito, pansamantala lang. At magkakos ng trouble in the future. Pero ngayon, naghihirap tayo, nagpapakapagod tayo na mag-aral ng salita ng Diyos, ngayon lang mahirap yan. But God is preparing something better for us. Na huwag tayong magmadali. Huwag tayong magmadali. And then, pangalawa po is
stay humble. Heart of humility. Magpakumbaba. Philippians 2:8. Laging magpakumbaba. Ano naman? Kung ito lang tayo. Maging totoo, magpakumbaba tayo. Jesus humbled himself and obeyed God. Even to the point of dying on the cross. Imagine that. No? Kahit yung pagkamatay niya sa cross, tiniis niya to save us. Real strength isn't about pride. It's about humility. No, but we are living with a lot of pride. God lifts up those who stay low before Him. No, meron akong napakinggan na speaker. Sabi niya, isa siyang CEO. Meron siyang malaking kumpanya, isa siyang CEO doon. Pero pag nasa church siya, anong ginagawa niya? Naglilinis siya, nagbugas siya ng plato, nagmamap. No? Kasi yung paggawa noon, hindi naman dahil, ay, CEO, naglilinis, ano ba yun? Kaya sabi ng Panginoon, no? Tinataas niya yung mga taong binababa niya ang sarili because of Him. So, okay, ito lang tayo ngayon. No? But the Lord will lift us soon. Okay? When someone hurt you, anong ginagawa natin? We forgive. Pero it's really hard to forgive kapag talagang nasaktan ka. When you succeed, give God the credit. Lagi yung credit dapat nasa Panginoon. No, that's what it means to be like Jesus. Lahat ng credit sa Panginoon, hindi sa akin, hindi sa iyo. Gumanda man yung buhay mo, kasi pinagpagurang ko to. Araw-araw wala akong tulog, kaya naging successful ako. Okay? Remember, give every credit to God. Kaya ka nagbago, kaya ka pinagpala, kaya ka may blessing, kaya nagbabago yung buhay mo paunti-unti because of God. That's the mindset. That's the mindset of Christ. Okay? Next po, believe in victory. Naniniwala ba kayo sa katagumpayan? Philippians 2:9-11. God exalted Him to the highest place. Jesus was humbled, but God lifted Him up. Kaya kung tayo, mabuhay lang tayo. Sige. Sumunod lang tayo sa Panginoon. And then, nakita mo, nandito ka na pala. Kaya nga, meron tayong tinatawag na summit. Makarating tayo sa summit to see other people. Pag namin summit sa pinakatuktok. Wala, nandito na pala ako sa summit. Kita-kita ko na sila. Ganon tayo tataas ng Lord when we humble ourselves. Okay? Every knee will bow, every tongue will confess that Jesus is the Christ. That Jesus is the Lord. That's the victory. Okay? Whatever struggles we face today, remember, Jesus already won. If you stay faithful in Him, your story will end in victory too. Ang sarap naman nun, no? Kapag nagbabasa ka, or nanonood ka ng movie, yung ending, ano ba yan? Either trahedya or sad ending. Pero sabi dito, no, when we walk with Jesus, yung story, yung end ng story ng buhay mo, maganda. Victory. Nagtagumpay ka. No, remember, mamamatay tayo ng wala kay Jesus, palayo kay Jesus. Okay? For our conclusion po, Jesus gave His life to save you. To save me. He wants to walk with us, to help us live for Him. Ayun lang ang nais ng Panginoon sa atin. Kaya tinuturuan niya tayo, maging humble, maging obedient tayo sa Panginoon. No? Panawa po, let's live every day with His heart, full of love, humility, and hope. You don't have to be perfect. Hindi mo kailangan i-please yung tao. Hindi mo kailangan maging perfect. Just stay close to Jesus. Okay? Kunyari, naalala mo, paano ba ako magiging close kay Jesus? Basahin mo lang yung sinulat mo. Andun yung mga step to be close with Jesus. He will guide your steps, heal your hearts,
and use their life for His glory. No? Kaya po, I encourage everyone na mag-commit tayo sa church. Kasi pag nag-commit tayo sa church, mapupush tayo makabalik sa Diyos. Kasi minsan, kapag nakaupo lang tayo, nakikinig lang tayo, there are times na parang nakakatamad. No? Pero pag tumutugtog ka, nagpe-preside ka, ipupush tayo ng Panginoon pataas. Pero hindi ganun yun kadali na, ay, praise leader. Perfect. Hindi po yun. No? Kaya nga sabi ng Panginoon sa mga disipulo niya, aakyat na ako sa langit. Kailangan ko silang turuan dahil mahirap mabuhay ng pagiging Kristiyano. Kaya po no, if we are having hard time living our Christian life, search nyo dun. Mga verses na pwede nating panghawakan to restore our spirit, mag-search lang tayo. Computer sa ating mga cellphone. No, kaya binigay ng Lord ang ating mga gadget para mas mapadali. Ginagamit din yan ng Lord mapadali ang ating pagkilala sa Panginoon. Pero ginagamit din yan ni Satanas para makuha lahat ng attention natin and time ng focus. So it's our choice. God or the enemy. So pinagpapala ko po kayo sa pangalan ni Jesus. Nawa po na tayo ay mabuhay kasama si Jesus Kristo. Sabihin nyo nga po, ako ay anak ng Diyos. Ako ay anak ng Diyos. Tandaan niyo po yan, we already won. Because Christ already won. No? Your life, may purpose yan. You are not alone. Okay, remember that. Ay, may manalangin. Panginoon, salamat Panginoon sa kabutihan mo. Salamat dahil lagi mo kami nire-remind na huwag na kaming bumalik sa dati naming buhay, Panginoon. Lord, sa pagkakataong ito, tulungan nyo kami na mas mapalapit sa iyo with a humble heart, Panginoon. Pure heart. Kaya Lord, tulungan nyo kami na mag-walk kasama ka. Tulungan nyo kami maka-enter into deep prayer. Kahit anumang sitwasyon, Panginoon, masabi namin sa iyo. Alisin niyo po yung hatred, alisin niyo po yung doubt, yung worries, yung complaint, Panginoon. Yung mga pangit sa amin, Panginoon, alisin niyo po. Palitan niyo po ito ng peace, ng joy, ng kindness, self-control, Panginoon. We need the fruit of Spirit. Kaya Lord, salamat po sa mga salita mo na nagiging ilaw upang makadiretso kami sa naisin mo, Panginoon. Lord, I pray for these people. Simula ngayon, Panginoon, maglilingkod kami sa iyo. Ito na yung time schedule para maglingkod kami sa iyo, Panginoon. Kaya Lord, bigyan mo kami ng kalakasan. Bigyan mo kami ng endurance, Panginoon, to overcome lahat ng sitwasyon namin. Salamat, Panginoon. Satan, wala ka nang magagawa sa amin. Dahil sa Diyos kami. Kaya Lord, salamat po. We claim the victory. We claim answer right now. And this is our prayer. In Jesus' name, Amen. Palakpakan po natin ang Diyos.